Parang magkakaarestuhan na naman. Bakit natin nasabing magkakaarestuhan? Pinapahold na, hindi na pinapalabas ng bansa. May hold departure order na. Kila Jingo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa. Ayan, mga kabunyog. Bakit pinapahold na sila kahit wala pa silang kaso? Actually, wala pang kaso sa korte. Si Jingo Estrada saka si Bunuan. Wala pa mga kabunyog. Pero bakit sila ngayon pinapahold na kahit wala pang kaso? May bago na kasing patakaran ngayon. Actually, tama itong patakaran na ito. Dati kasi ganito mga kabunyog, mga kababayan. Kwentuhan ko kayo. Nung panahon ni Pinoy, si Gloria Arroyo noon lalabasan na ng bansa. Nung alam na ni Gloria, nakakasuhan siya noon. Justice Secretary pa noon si Leila de Lima. Papalabasan na ng bansa noon si Gloria Arroyo. Ang rason, bakit siya lalabas ng bansa, magpapagamot. Yung nakanik brace siya sa airport, kung naalala nyo yon. Pero hindi pinayagan ni Leila de Lima. Hindi pinayagan ni Leila de Lima. Ano ang power ni Leila de Lima? Siyempre, Justice Secretary siya. Justice Secretary siya. O ngayon, hawak niya ang Bureau of Immigrations. Alam niyo yung BI, Bureau of Immigrations, under yan sa DOJ. So naglabas si Leila de Lima ng hold departure order laban kay Gloria Arroyo. Hindi nakatakas. Hindi nakaalis si Gloria. So tama ba yon? Yes. Kaya lang ang problema, ikinaso si Leila de Lima sa Korte Suprema. Question yung ginawa niyang pag-hold kay Gloria. Alam niyo kung sinong nanalo sa Korte Suprema? Talo si Leila. Bakit alam ko yan? Kasi nagtuturo ako ng constitutional law. Constitutional law to Bill of Rights. Yung rights, yung kalayaan ng tao na magbiyahe. Freedom of movement. Ngayon, bakit natalo si Leila de Lima doon? Bakit natalo bilang Justice Secretary? Sabi ng Korte Suprema, ang freedom of movement o ang kalayaan ng tao na magbiyahe, hindi yan pwedeng kontrolin kahit ng DOJ. Korte lang ang makakakontrol niyan. So yun yung ruling doon. Yan yung ruling dyan. It is only the court na may power na i-hold ang tao na wag magbiyahe. Kasi Bill of Rights yan, constitutional right mo kasi yan. Ang Justice Secretary, walang power niyan. Ang problema, ang problema ngayon ganito. Kung court ang magkokontrol sa iyo ng pagbiyahe, ano ang requirement ng court para hindi ka payagang magbiyahe? Pag may pending ka ng kaso sa korte. Yun yung rule ng korte. Pwede ang korte mag-order na huwag kang makalabas ng bansa or magbiyahe kung mayroon ka ng kaso sa korte. Problema nun ganito. Paano kung ang kaso wala pa naman sa korte, nasa DOJ pa lang, preliminary investigation? Ay siyempre kung ikaw may kaso kang kriminal, mabigat ang kaso mo, plano mong tumakas, bago pa man dumating sa korte ang kaso, lalabas ka na. Ngayon, pwede ka bang i-hold? Hindi. Kasi walang hold departure order ang korte. Ang DOJ, ang kaya lang ilabas, ILBO. Immigration Lookout Bulletin Order. Yung ibig sabihin lang naman ng Immigration Lookout Bulletin Order, imo-monitor lang ng immigration, nakalabas ba siya ng bansa o hindi pa. Pero kapag lalabas ka ng bansa na wala namang hold departure order, hindi ka pwedeng i-hold. So ngayon, paano itong kaso ni Jinggoy sa kanibunuan? Wala pa naman sa korte ang kaso nila, nasa DOJ. Preliminary investigation pa lang. Ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, naglabas ang Korte Suprema ng mga bagong paglilinaw. Pwede naman ang korte maglabas ng tinatawag na PHDO. Hindi siya hold departure order. Precautionary hold departure order.
Sino ang maglalabas ng precautionary hold departure order? Korte pa rin. Korte. So, ibig sabihin, kahit wala pang kaso sa korte, nasa DOJ pa lang ang kaso, preliminary investigation. Pero, nandyan na yung banta, risgo, na pwedeng lumabas ng bansa yan. Kahit nasa DOJ pa lang, ang gagawin ng DOJ, mag-a-apply na sa korte. Yan yung tinatawag na precautionary hold departure order. Kumbaga, wala pa rin sa DOJ yung power, nasa korte pa rin, pero kahit wala pang kaso sa korte, nakapending pa lang sa DOJ, preliminary investigation, pero nandyan na yung malaking risgo na pwedeng tumakas ng bansa. Pwede nang mag-request sa korte ang DOJ. Yan yung isang development dyan. Kaya ang nangyari dito, nag-apply na ang DOJ sa korte. Nag-grant na ngayon ang Manila Regional Trial Court. Kaya nag-issue ang Manila Regional Trial Court ng precautionary hold departure order. O yan na mga kabunyog. Ayan na. So kahit wala pang kaso, sila Jinggoy, sila Bunuan, naglabas na ng precautionary hold departure order ang korte. Nag-apply na ang DOJ. Tama yan sa DOJ. Actually, si Bunuan plano sanang lumabas. Nag-submit siya ng counter affidavit. Pagka-submit niya ng counter affidavit, bukas sana babiyahin na siya papunta ng Amerika. Ang problema, mayroon nang nilabas ang Manila Regional Trial Court. Ang DOJ kasi walang power. Walang power kasi DOJ yan, executive yan eh. Ang pinag-uusapan kasi dito, constitutional right to travel. Yung right to travel yung karapatan mong magbiyahe. Only the court can stop you from traveling. Mayroon ng precautionary hold departure order. Precautionary kasi, hihintayin mo pa ba na ma-file ang kaso sa korte? Paano pag-file mo ng kaso sa korte, nakaalis na ngayon yung akusado? Kaya lang, ang nakalagay naman sa jurisprudence, hindi pwedeng ang DOJ bawalan ang tao na magbiyahe. Kasi walang power ng ganyan ang executive. Ang may power lang yan ang courts. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kumbaga sa ngayon, wala pang kaso sa korte, pero hindi na sila pinayagang makalabas. So anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, sa parte ng DOJ, matibay ang kanilang ebidensya na hindi na dapat yan. Kumbaga ganito mga kabunyog, wala pang naipafile ang DOJ na kaso sa korte. Ng ombudsman wala pa. Pero anong malinaw dito? Ibig sabihin, sa tingin ng DOJ, mayroong basihan na nakasuhan iyan sila Bunuan at saka si Jinggoy. Kaya yung tanong, ano kaya ang maging desisyon ng DOJ sa kaso ni Bunuan at ni Estrada? Ay dito pa lang malinaw na malinaw na. Ang magiging desisyon ng DOJ tungkol sa kaso ni Bunuan at saka ni Estrada, malamang pareho kay Revilla. Mayroong probable cause na isampa ang kaso. Bakit? Ngayon pa nga lang, nag-apply na sila Nag-apply na ang DOJ na wag silang palabasin ng bansa. So, ibig sabihin, ang kasunod na niyan, pag nag-apply na wag nang palabasin niya ng bansa, bakit hindi dapat palabasin ng bansa? Kasi mag-a-apply na kami magpapile na kami ng kaso sa mga yan. Wag nyo nang palabasin. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang sitwasyon dito ngayon, hindi na makakalabas ng bansa si Jinggoy. Hindi na rin makakalabas ng bansa si Bunuan. Hindi na rin makakalabas ng bansa sila Bernardo, sila Upolincia, sila Alcantara. Bakit? Mayroon ng precautionary hold departure order. Pwede ba yon kahit hindi pa nakasampa ang kaso? Yes. Yan ang bagong ngayon rules. Pwede nang maglabas ng precautionary hold departure order. Ang tawag nga, precautionary hold departure order. Precautionary.
Hindi pa yan yung whole departure order talaga. Pero kahit naman precautionary lang yan, hindi na makakabiyahe. Ang importante, hindi na makakalabas ng bansa. Pero may kaso na ba sila? Wala pa. Magkakaso pa lang. O bakit naman hindi na sila pwedeng magbiyahe? Wala pa namang kaso. Yan ang bagong rule ngayon. Okay? Malinaw? Dapat ganyan noon pa. Nagko-correct naman tayo. Kasi ang nangyayari nga, si Atong Ang, malamang kasi hindi naman dumaan sa immigration si Atong Ang. Iyan kasing mga tulad niyan, tulad nila Dima Cassandra Leong noon, sila Alice Guo noon, ang paniniwala, hindi naman mga dumaan sa immigration. Backdoor. Ha? Si Roque, hindi. Kasi si Roque, bago pa wala pang whole departure order sa kanya, nagbiyahe na si Roque. Lumabas na si Roque ng bansa. Lumabas yung ano sa kanya na bawal na siyang bawal na siyang gamitin ang passport, nasa labas na siya ng bansa. Ha? Oh. Kaya bakit wala pang precautionary order si Joel at si Cheese? Malamang mag-a-apply na rin yung DOJ ng precautionary order kila Joel Villanueva. Malamang mag-a-apply na rin yan. Bakit si Atong? Hindi si Atong, malamang hindi naman dumaan sa immigration eh. Malamang dumaan dumaan yan backdoor. May mga paraan kasing ganyan eh. Alam nyo naman, mayayaman yan, may mga yati yan, may mga pribadong yan. Pwede, ang Pilipinas kasi archipelago. Kaya madali lang, lalo na dun sa may bahagi na ng Tawi-Tawi, dun sa yung backdoor ng Pilipinas. Ang lapit-lapit na ng Pilipinas sa Borneo. Ang lapit-lapit na natin doon. Indonesia, Malaysia. Pagdating mo doon sa Indonesia at Malaysia, kung mayroon silang mga contact doon, makakabiyahe na sila patawid ng Cambodia. Kaya nga, di ba, may paniniwala na nasa Cambodia. Bagamat sinabi ng Cambodian Foreign Ministry, wala naman daw si Atong Ang. Paano kung hindi naman dumaan sa immigration? Ang malinaw dito, mukhang magkaka-anuhan na to. Sa susunod na mga linggo, magkaka-aristuhan na ito. Bakit? Bakit? Pinapahold na wag nang lumabas ng bansa. Si Bunuan, nag-submit sana ng counter affidavit niya eh. Ang paniniwala kasi ni Bunuan, sasubmit siya ng counter affidavit niya. Tapos aalis na muna siya, pupunta na siya ng Amerika. Kumbaga, sinagot niya na yung akusasyon sa kanya sa pamamagitan ng counter affidavit. Ang akala niya, once na makapag-submit siya ng counter affidavit, papayagan na siyang bumiyahe palabas ng bansa. Hindi. Hindi na siya makakalabas ng bansa. Hindi na. Kasi mayroon ng precautionary whole departure order. Sila Alcantara, saka sila Opulencia, at saka si Bernardo, hindi naman talaga makakabiyahe palabas ng bansa yan. Kasi nasa loob sila ng custody ng DOJ. Kasi state witness sila eh. State witness sila. Kumbaga, kailangan sila sa mga kasong isasampa. Kaya hindi naman talaga makakalabas ng bansa yan. Si Jingo Estrada, kasama ni Bunuan, sila yung mga respondents. Mga kabunyog, technically kasi sa criminal case, kapag wala pa naman sa korte ang kaso, hindi ka pa tatawaging accused. Ang term kasing akusado, ginagamit namin yan pag may kaso ka na sa korte. Pag nasa DOJ pa lang, ang tawag sa'yo, respondent. Respondent. Ganyan yung dyan, mga kabunyog. Kaya, itong si Bunuan at saka si Jinggoy, mga respondents ito sa DOJ. Ang kaso nila sa DOJ? Plunder. Plunder. Ngayon, wala pang resolution ang DOJ, hindi pa. Nag-submit pa lang sila ng counter affidavit nila. Pero, matapos ang counter affidavit nila ni Bunuan, ni Jinggoy, lalabas na ang tinatawag na resolution. Ano ba yung resolution? Ibig sabihin, ano ang desisyon ng DOJ sa kaso nila? Ang resolution niyan, dalawa lang. Dismissal, ibig sabihin dismiss, wala silang kaso. O kaya, sasabihin ng DOJ,
may reasonable cause para isampa ang kaso. Isasampa ang kaso sa ombudsman. Ang ombudsman na ngayon ang magsasampa sa Sandigan Bayan. Ang pinag-uusapan ditong kaso ay plunder. Nagpi-preliminary investigation ang DOJ ng kasong plunder. February 2 at 12. Ngayon, for resolution na ang plunder na yan. Dapat sana pwedeng makalabas si Bunuan dahil wala pa naman sa kanyang whole departure order. Wala pa namang kaso sa korte. Pero nag-apply na ang DOJ ng tinatawag na precautionary whole departure order. Kaya tama yan. Actually, yung ganyang precautionary whole departure order, tama lang yan. Kasi dati, pag wala ka pang kaso sa korte, ang i-issue lang ng DOJ, ILBO, Immigration Lockout Bulletin, makakalabas ka pa rin. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anyway, ang tingin ko dito sa susunod na mga araw, maglalabas ang DOJ ng resolution, ibibigay na sa ombudsman yung resolution, nakasuhan na si Bunuan at saka si Jinggoy. Pagkatapos niyan, ang ombudsman magpa-file na ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan naman maglalabas na ng arrest warrant. Ayan, katulad ng ginawa kay Revilla. Ganyan ang procedure niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Joel Villanueva, hindi kasi plunder yung kaso ni Joel Villanueva, malversation. Pero kahit naman malversation, dahil malalaki yung amounts, no bail pa rin. Si Bong Revilla, ang kaso niya, kaya siya nakakulong, graft at malversation. Pero may kaso din siyang plunder kasama nila Jinggoy at Bunuan. Si Joel Villanueva, walang kasong plunder, lahat malversation. So, yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi kasama dito sa inisyuhan ng precautionary whole departure order si Joel Villanueva. Pero mag-a-apply dyan, sigurado mag-a-apply na ang DOJ ng precautionary whole departure order kay Joel Villanueva. Kasi mas maano yung kay Joel Villanueva, mas nauna na eh. Mas nauna na. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong mga sitwasyon na ito, mga kabunyog, sa susunod na mga araw, makakatunghay tayo, makakakita tayo ng mga arestuhan. Magkaka-arestuhan na yan sa susunod na mga linggo. Tapos magsisimula na rin ang impeachment ni Sara. Sunod na linggo, February 18, ipapasa na, ire-refer na sa Justice Committee ang impeachment ni Sara. Kaya na yan, mga kabunyog, pag ni-refer na yan sa Justice Committee, magsisimula na ng hearing tungkol kay Sara. Kaya grabe, magsasabay-sabay ang lahat ng ito. Sa February 23 naman, si Duterte, ihihiring na confirmation of charges hearing. Kaya tingnan nyo ang mangyayari Magkakaroon ng confirmation of charges hearing kay Duterte, February 23, ICC. Si Sara Duterte magsisimula na rin ang hearing sa Kamara. Tapos yung mga kasamahan nilang mga senador, aarestuhin na rin. Grabe. Magsasabay-sabay na. Magsasabay-sabay, Kaya, na ito, mga kabunyog, mga kababayan? Mabuti, itong si Bunuan, lalabas dito, si Bunuan lang yung tao ng Marcos na nakasuhan sa ngayon. Si Bunuan, ang tao ng Marcos. Kasi DPWH secretary dati yan eh. 4 na araw ang hearing kay Duterte. Kaya mahaba. February 23, 24, break muna ng 25. Tapos 26, 27. Yan yung confirmation of charges hearing kay Duterte. Yun? Parang sa atin, alas 5 ng hapon. Kasi alas 10 ng umaga dun eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong ngayon, itong buwan na ito ng Pebrero, itong patapos na ito, hearing kay Sara sa impeachment, aarestuhin ang mga senador ng may kaso sa flood control, tapos mag-hearing ang ICC, confirmation of charges hearing. Grabe ngayon ang mangyayari sa kampo ng mga Duterte.
Si Digong ihihiring na, confirmation of charges hearing, November 23, 24, 26, 27. Si Sara Duterte magsisimula na ang hearing sa Justice Committee. Bukas ire-refer na. Oh. Ito namang mga senador na ito nakakampi ng Duterte. Sila Jinggoy, Villanueva, ayan, aarestuhin na yan. Maglalabas na ng desisyon, resolution ang DOJ. Probable cause. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.